Napag-usapan natin ang patungkol sa pagsasacrifice nitong sila Ramirez at Benimaru sa mga infected floor levels nitong labyrinth kung saan ay nawasak ang castle na pinaghirapan nitong sila Adalman. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. So ngayon nga, silipin naman natin ang sitwasyon nitong sila Dino, Pico, Gracia at May Furuki na naiwan sa battlefield laban sa mga evil dragon spawns nitong si Vega. Hirap na hirap itong sila Dino, lalo na at dalawang spawns itong kalaban nga nila. Desperado itong si Dino kasi unlike sa mga kasama niya, wala na siyang weapon ngayon. Bare-handed lang siya dahil binigay niya kay Zijon ang huga niya kanina. Kaya nga ngayon, takbo lang ng takbo itong si Dino habang humihingi ng tulong sa kanyang mga kasama pero walang pakialam itong mga ito sa kanya, parang wala silang naririnig. Nagreklamo si Dino na binubuli daw siya nitong sila Pito at Beretta kasi of all places, dito pa daw napunta itong mga evil dragon spawns na ito. Pero nagsalita itong si Pico na wala daw siyang pakialam sa kanya, kasalanan daw ito ni Dino. Nakukuha niya daw ang mga karma niya dahil sa pagiging tamad niya. Kung seryoso daw sana itong si Dino, from the very beginning pa lang, hindi daw sana siya may expose sa nakakayang state kanina, which is unprofessional appearance. At ngayon naman daw, yung tipong tumatakbo nang walang kalaban-laban. Harsh ang mga salita nitong si Pico, pero sa totoo lang, parang concerned din naman ito. Gusto lang niya magising sa katotohanan itong kaibigan niya. Sinubukan pa ni Dino na magdahilan. Sabi niya, seryoso naman daw kasi siya. At least daw, resist niya ang sakit kanina nung tinitira siya nitong si Apito. Pero ngayon nga, tinignan lang siya nitong sila Pico at Gracia na parang isa siyang bonakid. Nagtaka si Dino kung bakit ganun ang tingin nitong dalawa sa kanya. Sabi niya, may valid reasons naman daw kasi siya, pero hindi umubra ang mga excuses niya na ito at durog agad ang mga arguments niya, then pinilit uli siyang lumaban nitong ang dalawa. Kaya nainis itong si Dino at sinisi niya sa isip niya itong si Vega. Akala daw niya magkaibigan talaga sila nito, pero niloko lang daw pala siya. Nagsalita naman itong kanyang mga kasama na obvious naman daw talaga yon, and still hindi daw sila impressed sa ginagawang drama ngayon nitong si Dino. Kahit si Mai Furuki na tahimik nga lang kanina nakisali na rin sa pang-aasar kay Dino. Tinanong niya kung paano daw nakakapagsalita ng ganun kadami itong si Dino habang ito ay tumatakbo. Ibig sabihin napakaingay daw nito. So napagtulungan na nga itong si Dino ng kanyang mga kasama, kaya finally sumuko na siya. Sabi niya wala na daw siyang choice, ibibigay niya na daw ang lahat niya. Tumigil si Dino sa pagtakbo at tumingala siya sa may langit na para bang sumusuko na. Pero the next moment nagbago ang expression niya. Sumeryoso ang muka nitong si Dino at sumigaw ng "Armed with the Divine Spirit". Ito na ang moment na inireveal ni Dino ang kanyang true form sa unang pagkakataon for a very long time. Katulad ng Divine Spirit armament nitong hero na si Chloe, ang equipment ni Dino nakarating na rin sa mythical grade level. Usually nakatago ang true nature nito, pero sa moment na ito nirelease niya ang lahat ng capabilities nitong damit niya. Furthermore, nag-undergo itong si Dino ng apotheosis. Ito ang process ng paglalagay ng authority ng God sa loob ng katawan. Nag-set kasi ng restrictions itong sila Dino, Pico at Gracia sa mga katawan nila para makapag-operate sa my earth. Since ito ang first time na ililift nila ang restrictions, hindi nila alam kung ano mangyayari. Pero kahit na ganun, nag-decide nga itong si Dino na ito na ang tamang gawin. Nagpakita ang strongest fighting form nitong si Dino. Isa itong shining figure na may 6 pairs of 12 shining black and white wings. Nakasuot siya ng jet black priest garb at may hawak siyang dalawang summon sword sa mga kamay niya. Ang isa ay golden sword na tinatawag na Excalibur at ang isa naman ay dark silver sword na Calivon ang tawag. Naturally, ang mga ito ay mythical grade na sacred weapons, the strongest of the weapons na iniforge galing sa core ng isang star mismo, black and white.
Holy Sword at Magic Sword, ang Golden Excalibur at ang Jet Black Calivon, na ang blade ay puno ng mga stars. Si Dino ay isang masterful wielder ng mga opposing swords na ito at yun ang kanyang true form. Yung paggamit niya ng Yuga kanina ay tentative style lang pala, temporary lang yon. At yun ang dahilan kung bakit na-realize ni Ramirez na hindi seryoso itong si Dino kasi single sword lang ang ginagamit niya. Kung hawak daw ni Dino itong dual swords na ito ay ang level daw niya ay mas mataas pa kung ikukumpara kina Albert at Glassword. Si Dino daw talaga ang strongest swordsman sa may mundong ito. Nung nakita ito ni Zishon, ay kinausap niya itong si Dino na parabang impressed na impressed siya. Sabi ni Zishon, mukhang na-break na daw ni Dino ang Dream's End na curse na inilagay niya sa kanya. Tama daw ang hinala niya. Nagkaroon pala ng idea itong si Zishon na may true form pa itong si Dino dahil dun sa may nauna nilang naging laban. Kung saan, hindi niya pa rin ito completely na na-dominate. May hidden power pala talaga itong si Dino. Yun ang dahilan kung bakit nagtiwala itong si Zishon kay Dino na kaya nitong i-handle ang kanilang current situation. Given na itong si Dino ang strongest swordsman, may tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo, kung 100 ang strength level ni Zishon before the Nihility Collapse Energy, anong strength level nitong si Dino? Mas mataas or mas mababa ba ito kay Zishon? Magbabasa ako ng mga sagot sa may comment section. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.